Yo, what up? Good day, netizens. This is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog ay pag-uusapan natin yung mga top 10 or top 9, I guess 9 lang inailista ko or maybe 10, na cheapest motorcycle or pinakamura na motorsiklo na may re-recommend ko. Mura siya pero at the same time may re-recommend ko siya kasi familiar ako dito sa mga motor na to at talagang alam ko na hindi ako mapapahiya kahit na-recommend ko siya. Maraming iba sa inyo nagdi-decide na kumuha ng motor, lalo na ngayon halos na doble na yung pamasahe, ang hirap mag-commute, delikado, pwede pa tayo makakuha ng sakit. Or marahil yung iba naman ay tinatanong kayo ng mga kakilala ninyo pero nahihirapan kayong magsabi kung ano yung mga motorsiklo na palagay ninyo ay mura pero sulit. So ito masasabihin ko is no particular order, wala siyang pagkakasunod-sunod. Babanggitin ko lang base sa nakalista dito sa nakikita ninyo nasa speedometer ko, nasa analog panel display ko. So ayan, tinakpan ko lang siya. Mag-start tayo sa lineup ng Mio. Since naka Mio ko ngayon, nakikita ninyo ang gamit ko ngayon ay sa Mio Soul i125. Isa ito sa mga may re-recommend ko. Meron tayong Mio i125 FI na yan. Meron din tayong Mio Soul T or yung Sporty na latest, yung Euro 3 compliant na. Ang Mio Sporty 115cc, ang presyo niyan is 67,900 pesos. Ang Mio i125 is 71,900 pesos. Habang ang Mio Soul i125 naman is 79,900 pesos. So yun yung mga presyo nila. Sa Mio Sporty muna tayo. Bakit Mio Sporty? Okay kasi ang Mio Sporty subok na, matibay. Actually lahat ng Mio lineup, kahit saan ka pumunta mekaniko is alam nila kung paano to ayusin. May available na parts. So very convenient siya when it comes to availability ng mga parts. So pag nasiraan ka, kahit ano pa yan, kahit fairings, kahit tornilyo, madami ka talagang makikita na available, lalo na sa Mio Sporty na carb type pa. Kahit sa modelihin, kabisado ng mga mekaniko. And the downside naman ng Mio Soul T or Sporty is medyo malakas siya sa gas dahil carb type pa nga siya. At feeling ko mas makakamura kayo in the long run dito sa Mio i125 dahil FI na siya at mas matipid sa gas. Yung Mio i125 pumapatak yan ng around 50 kilometers per liter sa aking paggamit. Halos di naman nagkakalayo dito sa Mio Soul i125. Kasi parehas lang naman sila ng engine eh. Ang tingin ko lang nakakalamangan, sobrang laki kasi ng lamang sa presyo. Makikita nyo 71,900 lang yung Mio i, habang yung Mio Soul i naman is 79,900. Sulit ba? Parehas lang naman ng engine. Para sa akin significant or may sense naman yung price range na dumagdag dito sa Mio Soul i125. Unang-una sa handling, dahil medyo mas mabigat na tong Mio Soul i125, mas gusto ko yung handling niya pagdating sa high speed, dahil hindi kagigewang-gewang na para kang hahanginin. Unlike sa Mio i125 na na-try ko na kahit sa Batangas lang, nakakaramdam na ako ng para kang tinatangay ng hangin, dahil kapag mas magaan ang motor, mas unstable siya sa high speed. So mas prefer ko yung mas mabibigat na motor pagdating sa mga mabilisang takbuhan, lalo na sa long rides. Pero kung city driving, point A to point B, napakalaki ng difference yung dalawa na yan, almost nasa 8,000 pesos. Mio i125 bang for the buck na rin siya, so kung wala ka masyadong budget, pwede sa Mio i125 ka na. Among those three, ang pinaka cheap para sa akin is, or ang pinaka makakatipid ka na sulit is yung Mio i125, dahil same lang naman siya ng engine ng Mio Soul, mas magaan, mas matipid sa gas, FI compared sa Mio Soul T, FI to, and 125cc. So sakto lang ang offer na hatak and panghanap buhay. Madami ding available na parts. Yun yung mga perks ng
Mio. Isa pa sa medyo downside ng mga Mio na natry ko ay ang suspension. Medyo kailangan ng improvement ng suspension nila, both sa unahan tsaka sa likuran. Medyo matagtag, no? Yun yung medyo points for improvement ko sa mga Mio. Pero pagdating sa makina, sobra panalo ng Mio. Talagang kahit pariwara ka nga hindi ka marunong mag-maintenance talagang kumakapit talaga yung makina niya, hindi talaga susuko, no? Durability wise, panalo at astig talaga ang mga Mio lineup. Alright, so sumunod naman tayo sa Honda lineup naman. Automatic muna tayo sa automatic, mga cheapest automatic muna, tapos susunod ko yung iba. Meron din tayong sa Honda, merong Honda Beat FI. Ito ang mas mura kasi ano lang to 66,900 hanggang 69,900 yung combi brake system na edition. Combi brake system tsaka may ISS or may idling stop system. Nasa 69,900 yun, pero mura pa din. Ito ang isa sa pinakasulit talaga na motor para sa akin. Dahil una-una sa lahat, durable siya. Pogi dahil gawa ng Honda. Tapos isa pa, napakatipid sa gas, no? Nanalo yan sa Safe Run Challenge, no? Around 89 kilometers per liter yata yung nakuha nila. Pero sa everyday use, mapatak yan ng around 50 to 60, no? Lalo sa long ride. Sobrang tipid. Given na ano siya, low displacement siya, tapos ang tipid pa sa gas. So, from point A to point B, hindi ka na mapapahiya. Maliksi din naman ito, maliksi. Nimble, madaling isingit sa traffic. Yun nga lang, ang downside niya is medyo magaan nga siya, and sayang, kagaya nga nasabi ko, pag medyo magaan, when it comes to high speed, feeling mo hahanginin ka na. Lalo na yung kahit mga open area lang na sa Manila, yung mga EDSA, ganyan. Feeling mo pag nakatabi ka ng mga malalaking motor or malalaking sasakyan, parang mahahagip ka, na parang tatangayin ka nila. So ayun yung pinaka downside kapag maliliit yung motor. Pero when it comes to city driving, sobrang panalo ng Honda Beat. Subok na, pati pag sa dating sa long rides, hindi kanya ititirek. Very ano na siya, durable, and tried and tested na siya, no? Marami na ang nakasubok. And marami na rin ako nakasama na naka Honda Beat na nagpatunay na matibay nga ang motor na ito. Okay, sumunod is yung Honda Click. Ito mga to ano din hindi rin nakabase sa presyo. Ito lang yung mga alam ko na mga entry level na motor na sulit cheapest para sa akin, yung Honda Click 125i, yung game changer, yung version 2 na. Isa rin to sa masasabi ko na sulit na motor dahil naka liquid cool na siya. Sa presyo niya na 76,900 pesos, liquid cool na yung offer ng Honda Click. Kaya yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Pag liquid cooled kasi, kayang-kaya neto sumabay sa mga mahahabang biyahe na hindi ka tumitirek. Also, naka-digital na rin yung kanyang panel gauge. So, isa yun sa mga nagustuhan ko. Ito yung talagang sinabi nila na game changer. Ang kulang na lang sa kanya is yung ABS niya. Pero overall, yung ganda ng kanyang specs, liquid cooled, naka-digital panel gauge, diba? Ang ganda ng suspension din ng motor na to. Kaya overall in total, isa to sa mga nagpahanga sa akin, no? Though marami ding issues na lumalabas, kagaya na sa panel gauge. Marami ako natunghayan na blue screen yung kanyang panel gauge. Yun, isa sa sakit sa ulo. And medyo mahal din yung ilang parts ng Honda. Yun yung ilan sa downside niya na real talk lang, no? Base sa pagkakaalam ko, pero yung mga Honda users, kung may alam kayong mas mahigit sa akin, comment lang kayo sa baba, no? Yun ang mga base sa pagkakaalam ko. Pero overall, straight from the market kung paano mo siya binili, talagang solid ang Honda Click. Masasabi kong sulit talaga siya. So, 76,900, nandiyan na lahat ng bullets and whistles na kailangan mo para sa isang motorsiklo na pang malayuan, pang araw-araw, madaling isingit sa traffic, nimble, maliksi. Okay siya sa akin, yung Honda Click. Pagdating sa engine, okay din yung hatak niya, saktong-sakto lang para sa akin.
So ayun yung mga sa larangan na automatic, ayun yung mga may re-recommend ko sa palagay ko. Dumako naman tayo sa semi-manual or semi-automatic. Nagkatalo kasi iba eh, semi-automatic ba or semi-manual. Yan, tatalo sa tawag eh. Isa sa marirecommend ko na mura at sulit ay ang Suzuki Smash 115cc. Yung drum brakes edition niya is 58,900, habang yung disc brake edition naman is 61,900. Ibig sabihin, yung unahan na brake, may choice ka kung gusto mo drum, kagaya ng mga pangkaraniwan, or naka disc brake na mas malakas ang kapit. Na para sa akin, go ka na dun sa disc brake edition. Kasi pagdating sa brake, di mo naman dapat tipirin yan kung kaya mo nga na ABS na. Pero since ang topic nga natin ngayon is yung mga murang motor, hindi ko muna sinama yung mga ABS version. Yung disc brake ng Suzuki Smash para sa akin is okay na. Kamote moves yun guys, yun yung gagayahin. Hinabol ko lang yung paligo sa kanan. So ayun, Suzuki Smash. Bakit ko naisama yung Suzuki Smash? Kahit na hindi pa to FI or carb type pa to, gusto ko kasi yung Suzuki Smash kasi napaka-liksi nito. Matipid pa din sa gas kahit na carb type. At the same time napaka-tibay. Subok na yung tibay niya. Yun yung gusto ko sa kanya. Alright, so Suzuki Smash, isa sa mga nagustuhan ko sa kadahilanan na kahit na carb type pa siya, hindi pa siya FI, napakaliksi ng motor na to at napakatibay. Yung suspension niya on the regular side pa rin, no? Hindi siya yung the best, hindi rin siya sobrang pangit. Kung baguhan ka sa motor, halos di mo na mapapansin yan. Medyo manipis nga lang siya. Ang good side nun, madaling isingit sa traffic. Again, very nimble, very good for beginners kasi hindi ka ma-overwhelm sa weight. Ang downside naman niya, yun nga, kapag ka mabilisan, no? So medyo unstable sa mabilisan. Nakakatakot din kasi talaga. Sa totoo lang, experience ko yan. Pag manipis ang motor mo, sumaba ka sa mga highway na may mga kasabayang mga lalaking truck, nakakatakot. Parang isa, tas pangit ang suspension. Ang isang maling ano mo lang, isang maling lubak mo lang, talaga ma-aksidente ka. So yun yung mga ayaw ko. Pero ito, hindi naman siya ganun kapangit. Naranasan ko lang yung mas pangit pa doon. Hindi naman siya ganun kapangit. I mean, from point A to point B, sanayan lang yan. Nasa driving skills mo pa rin yan kung defensive ka ba na driver, diba? Yun yung mga i-consider mo rin eh. Okay? Wala naman yan din minsan sa ganda ng motor, sa pagkagiging perfect ng motor, kasi wala namang perfect ng motor. Driver ang mag-a-adjust whatever motorcycle that you can afford. Suzuki Smash, matipid sa gas, maliksi, matibay. Yun lang masasabi ko. Subok na yan, subok na Suzuki Smash. Ito ay semi-manual. Ibig sabihin may gears pero wala nang clutch sa kamay na ititimplahin mo pa. Sumunod dyan is Yamaha Sight, which is nanalo na pinakatipid sa gas sa Safe Run Challenge, no? Hindi siya nanalo. Hindi ko alam kung nasa 59 kilometers per liter sa pagkakatanda ko. Ang price naman ito, dalawa din. May spoke wheels. Ibig sabihin rayos yung rim niya, rayos. Yung parang bakal, no? Tapos meron ding cast wheel, yung mags type, sa mas kilala natin tawag. Yung spoke or yung rayos, 59,900 pesos. Habang yung cast wheel naman or yung mags version is 62,900 pesos. Ang rayos is maganda na rin siya for semi off-road experience. So okay na rin sa akin yung rayos type. Ang downside lang naman ng rayos or ng spoke is hindi mo mapapa tubeless yung gulong. Actually may iba, yung iba kaya nilang ipa-tubeless, pero most likely yun yung downside niya. Unlike kasi kapag cast wheel or yung naka-mags type ka, pwede mo ipa-tubeless yung gulong, which is mas matibay kapag dating sa mga biyahe, no? Mas matibay siya, mas mahirap ma-flat and all that stuff. Pero mas mahal din kapag ka nagpa-vulcanize ka. Bawat napako, tas huhugutin mo, bana mo na lang dun sa loob. Ganon.
So para sa akin yung spoke or yung Rayos rim is sulit na. Matipid to sa gas tong Yamaha Sight na to. At the same time, maganda rin yung kanyang looks, no? Hindi na rin nahuhuli. Very modern na rin, and masasabi ko na sakto para sa presyo niya yung looks niya. Maliksi na rin para sa akin na I tried it. Ayun, para sa akin okay din siya, kaya ako siya sinama sa listahan. And ang sumunod is mapapasama pa rin sa aking listahan is yung Wave. Honda Wave 110cc. Yung Yamaha Sight 115cc, Honda Wave 110R. Yung 56,900 is drum brakes pa, habang yung 60,900 naman is naka disc brake na. Again, kapag ka may ganong option, always go for the disc brake. Kung may ABS and non-ABS version, go for the ABS. Lagi kapag brakes, huwag kayong magdadalawang isip na mag-go dun sa mas magandang braking system, no? Para yun ang isa sa mga payo ko. So Honda Wave 110R, subok na yan, Wave yan eh, di ba? Marami ng Pilipino ang talagang naitawid niyan sa pang-araw-araw. Ang tagal na nitong nabubuhay sa atin ng Wave na yan. Marami dyan halos natutul mag-drive sa Wave. So madami, yan yung unang motor nila, yung Wave. So isa yan sa marirecommend ko. Madaming mekaniko ang may kabisado niyan. Availability ng parts, napakarami din. At the same time, ganun din sa Suzuki Smash. Yun yung mga gusto ko sa kanila, availability ng parts. Hindi mo masasabi kung ano masisira sa motor mo Kahit simpleng tornilyo nga lang minsan mahirap hanapin yung simpleng mga nuts lang, minsan mahirap hanapin kapag yung motor mo hindi ganun kalawak ang availability ng parts. So yung mga ganun bagay, ma-appreciate mo yon. Ang magaganda din dito sa semi-manual na category, kung sakaling yung pinamimilian nyo, is yung kanyang maintenance mas mura, no? Linis-linis ka lang ng kadena, tapos palit ka little change oil lang. At the same time, oil filter kung madumi na, paltan na. Ayun lang yung mga isipin mo pagdating dyan sa mga semi-manual or semi-automatic na motor. Ayun yung gusto ko sa kanila, and very good na siya, very durable. Masasabi ko maaasahan siya sa long drive and sa pag daily drive, sa daily usage natin. Pwedeng pang business din. Ang advantage lang din ng mga automatic, very convenient siya kapag sa traffic. At the same time, malaki yung storage, seat storage. Marami kang mailalagay ng mga grocery at iba pang mga kailangan mo doon. Yung ibang semi-automatic ay meron din namang mga seat storage, pero hindi kasi laki ng mga nasa automatic segment. Ayun pa pala yung isa sa consider nyo. Kapag kasi ganito sa daily traffic natin, is masyado mahirap sumingit-singit sa mga traffic. So ako ay hindi ako masyado fan ng manual na motor pagdating sa traffic situation. Pero pagdating siguro sa long rides, no? Yan, pagdating sa long rides, panalo yan mga yan, mga manual. Ang sarap yan, madami kang controls dyan Alright, so ayun yung mga nagustuhan ko kung bakit ito yung mga nire-recommend ko. Okay siya for daily drive, matibay, sulit ang pera ang pinaghirapan mo, mapa installment man yan or mapa cash basis, depende sa iyong kakayanan. Meron pa isa, yung Suzuki SkyDrive Sports 115cc. Nagkakahalaga naman ito ng 67,900 pesos. Okay din siya, air cooled pa siya, maliksi din, madaling isingit sa traffic, very nimble. Yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. And at the same time, masasabi ko na maganda din yung mga available color variation niya. Tapos most likely pambabae siya. Yung Honda Henyo pwede nyo rin isama. Hindi ko pa natatry kasi yung Honda Henyo. Siguro kapag pinahiram tayo ng Honda Henyo, magbibigay ako ng final verdict. Very good naman ang kanyang itsura, physical looks niya. Wala kang masyadong katulad. Ayun yung gusto ko sa kanya. At the same time, matipid din to sa gas, no? Tapos ayun, siguro yung mga Pantra na motor,
yung mga pan tricycle, no, pwede nyo i-comment dyan kasi yung mga yon is more on business na, pwedeng lagyan ng sidecar or pwedeng hindi, depende na rin yun. Hindi ko na sinama dito yung mga manual na mga small displacement at mura kasi mostly sa mga manual ayun yung mga pinambi-business na kinakabitan ng sidecar mostly ha. Pero kung may na-miss ako, please comment down below para mapag-usapan natin at matulungan natin yung mga nagdi-decide pa lang. And last but not the least, sasabihin ng iba, Sir Nel, ba't di mo binanggit yung ibang brand like Rusi, ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga ibang brand? Basta yung mga yun, yung mga Rusi, ano pa ba isa? Nalimutan ko eh. Basta lalagay ko na lang yun sa screen. Yung mga yun kasi is hello pa yung experience ko. Wala pa akong on-hand experience na naipang long drive ko siya, na nagamit ko siya ng matagalan. Kaya yung mga yun, pwede nyo pa rin siya i-take for consideration. Hindi naman natin sila binabaliwala, no? Para sa akin, okay pa rin naman kasi nakapag-try na ako ng ilan-ilan na mga ganitong motor. Okay siya para sa akin. And ang makakapagsabi na lang talaga niyan at makakapagbigay ng final verdict ay yung mga talagang user. So kung may mga ganon na user sa inyo, mag-comment lang kayo sa baba, no? Para matulungan natin isa't isa. Meron pang iba yung mga medyo luma na yung Kawasaki Fury. Oh yan, ang dami din ang gumagamit yan, dami din available na parts. Halos dyan ako nang galing din sa Kawasaki Fury. Okay din siya, maliksi, matipid sa gas, ang ganda ng makina. Itong mga to always yun yung pinaka core nya, yun yung pinaka bagay na halos pare-pare sila. Maganda makina, madaming available na parts, at the same time tipid sa gas, pwede pang long rides. Ito yung mga binanggit ko dito ngayon, no? So sana nakasampu ako. Alam ko naka 9 lang ako, yung pang 10 yung Rusi nga, na iba't iba din na na unit ng Rusi. Kapag chinek nyo yung mga Rusi, dahil ako chinek ko siya nung via request ninyo, chinek ko siya, nagulat din ako sa grabe ng baba ng presyo niya kumpara dito sa mga nasabi ko. Magugulat na lang kayo sa offer nila. And at the same time, kung pang biyahe-biyahe lang naman dito, pang city driving or pang daily commute, okay na din, okay din siya, no? Maganda naman yung pakiramdam ko dun sa mga na-try ko na Rusi, no? Kaya naman yung makipagsabayan sa pang-araw-araw na sabak sa buhay. Okay, so ayun lang. Kung may nais pa kayo idagdag o may na-miss out ako, sana nakatulong ako sa mga nagdi-decide na bibili ng motor. And ano yung next motorcycle na gusto nyo i-review ko? Kung nakikita nyo, medyo maulan ngayon kaya hindi ako nakakalabas itong mga nakaraan. And medyo nag-iingat na rin ako dahil nanggaling ako sa sakit, kaya nakakatakot na rin na palagi nasa labas, ano? Pero sisikapin ko na mag-review ulit ng motor sa mga susunod, at bumisita kahit sa dealership lang, kahit hindi pa muna natin ma-test drive kung ano lang yung available. Bibisitahin natin yung mga napupusuan ninyong motor. Maraming nagre-request ng TV DAS ba yun? Ayun, isa yun sa maraming nagre-request. Yung Benelli kasi hindi ko alam kung meron sa amin noon. Tapos yung SYM, hindi pa rin ako nakakakita masyado ng malapit sa amin na SYM. Gusto ko sanang bisitahin lang, kahit na ma-check ko lang talaga kung ano yung offer nila. Makita ko yung quality ng fairings, yung itsura niya sa personal, presentable ba siya, aesthetic wise, bang for the buck ba siya. Kahit yung mga first impression lang na tingin, gusto ko sanang magawa ng video. And ayun lang siguro for today's vlog. Ayun yung mga motor na may re-recommend ko. Kung may tanong pa kayong karagdagan, mag-comment lang kayo sa baba, sisikapin ko sagutin yan. Or kung hindi ko man masagot sa comment, pwede natin gagawa ng separate video para dun ko sagutin lahat ng inyong mga katanungan. Again, this is Nel Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.